Why do we have to wait for God's first move? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna, unang-una sa lahat, si Cassius Brent de Los Santos. Hello po sa inyo. Binabati ko rin po ng happy birthday si Andrew Cortez. Isang pagbati po mula kay Sister Liberty. At sa mga biyahe, piniplay yung mga devotions natin. I hope marami po tayong matutunan at may apply natin yung mga devotions natin sa pang-araw-araw. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa istorya ni Joshua. So, papakita ko po muna sa inyo ulit yung mapa. Gusto ko po ma-familiarize kayo dito sa mapa na ito para po, ma-imagine talaga natin kung anong nangyayari doon sa Exodus, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy hanggang Joshua. So, ito po yung Goshen, ito po yung Egypt. So si Moses po, nilid niya yung people of God, tumawid sila sa dagat, pumunta sila sa disyerto, tinanggap nila yung 10 Commandments, and then nagrebelde sila sa Panginoon ng maraming pagkakataon. Pero alam niyo po sa disyerto, wala namang pagkain dyan eh. Wala namang tubig dyan, hindi abundant yung tubig dyan, pero sinustain sila ng Panginoon ng pagkain, sinustain sila ng Panginoon ng tubig, at sabi nga ng Panginoon sa kanila, napudpud ba yung mga sandals nyo? Na yung mga damit nyo, pinabayaan ko ba kayo? Wala ba kayong maisuot? Wala ba kayong makain? Wala ba kayong mainom? Di ba lahat sinustain ko, pero nagrebelde pa rin sila laban sa Diyos. Kaya inabot po sila ng 40 years. Supposed to be mga 2 to 3 weeks lang na paglalakbay papunta sa Promised Land. Hindi po sila, hindi nila nagawa yon. Sa halip, nagstay sila ng 40 years. Now, dito po sa Mount Nebo, si Moses po nung nakarating na dito, papunta na sa Promised Land mismo, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, kailangan mo ipasa yung leadership kay Joshua. So, si Joshua during this time, papasok na ng Promised Land. Gamitin natin yung Google Map para mas... ito yung Google Map. Ito yung Israel. Nandito na sila. Now, nakita niyo po itong Jericho na to. Meron pong Old Jericho, merong New Jericho. Pero isipin niyo po, basta dyan lang sa lugar na yan. Long time ago, nung papasok na sila sa Promised Land, nagsugo si Joshua ng mga espiya. At doon nila nakilala si Rahab. And then, nung bumalik na yung mga espiya, okay, sige, ready na tayo. Tatawid na tayo ng ilog ng Jordan. So, ito po yung instruction ng ating Diyos. Basahin po muna natin sa Joshua chapter 3, verse 1. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the Ark of the Covenant of the Lord your God and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your positions and follow it. So, sabi ni Joshua sa pamamagitan ng kanyang mga officers, okay, sabihin niyo sa lahat ng mga tao, pag nakita niyo gumalaw na yung Ark of the Covenant, bit ng mga priest, mga Levitical priest, ibig sabihin, it's time to move. It's time to cross the Jordan River. Now, ito po yung ilan sa mga katuruan natin mula po sa istorya na ito. Number 1 po, consecration is a preparation for wonders. Yung consecration po, ito po yung paglilinis, cleansing. Ito po ay preparation para sa wonders, sa miracles ng Diyos. Kaya po sabi dito sa verse 5, Joshua told the people, consecrate yourselves. Pakabanalin ninyo ang inyong mga sarili. Magsisi na kayo kung may dapat kayong pagsisihan. You have to make sure that there's no sin lingering in your hearts. Bakit po? Kasi yung kasalanan, yan talaga nagpapabigat sa ating mga buhay. It's difficult or, it's impossible to journey with God while we are carrying our own sins. Yung ating mga kasalanan, mga inaalagang mga kasalanan na hindi natin pinagsisisihan, hanggat pasan-pasan natin yan, napakahirap maglakbay kasama ang Diyos. Kaya po sabi ni Joshua, consecrate yourselves. Kasi bukas may biyahe na tayo.
Bukas we will cross the Jordan River. And tomorrow, you will see the wonders and miracles of God. So sabi po dito, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Gusto mo bang makita yung miracle ng Diyos? Gusto mo bang makita yung magandang mga gagawin ng Diyos sa ating buhay? Sabi ni Joshua, consecrate yourself. Pakalinisin mo. Hingi mo na ng tawad. Pagsisihan mo na lahat ng iyong mga kasalanan. At yung mga inaalagaan natin mga kasalanan na mahirap bitawan, bitawan na natin. Because tomorrow we will journey with God and we will see amazing things. Number 2 po, God is always ahead of the journey. Ang ating Diyos po, laging nasa unahan ng ating paglalakbay. Sabi nga po rito sa verse 11, see, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. So, hanggat hindi binibitbit yung Ark of the Covenant, yun po yung simbolo ng presensya ng Diyos during that time. So, hanggat di nyo nakikita yung Ark of the Covenant na gumagalaw o kumikilos, huwag kayong kikilos. Paunahin yung Ark of the Covenant. Yun yung Ark of the Covenant na bit-bit-bit ng mga priest, yun yung mauuna sa inyong paglalakbay. Why? Because God is ahead of the journey. God is always ahead of the journey. Hindi ka pwedeng kumilos, gumalaw, gumawa ng mga desisyon at hindi pwedeng pangunahan si Lord. Kailangan si Lord yung mangunguna sa paglalakbay. Itong concept na ito ay nire-remind ako ng mga istorya ng maraming mga tauhan sa Biblia. Halimbawa po si Abraham. Si Abraham po, nung bago tawagin ng Diyos si Abraham, talagang prepare na ng Diyos kung saan siya pupunta eh. Ano yung direksyon? Ano yung patutunguhan ni Abraham? Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, sama ka sa akin, no? May journey ako sa iyo, may paglalakbay ako sa iyo. Saan po, Panginoon? Huwag mo nang tanungin, no? I will just follow me and I will lead you to the land. I will show you eventually. So, si Lord po, laging nasa unahan ng paglalakbay. Yung destination, nandun na si Lord. Bago ka po pumunta ron, nandun na si Lord, prepare na ang patutunguhan natin. Kaya po tayo mga Kristiyano, tayo dapat yung mga pinaka-confident sa ating buhay, no, buhay Kristiyano, because we believe that God is there already. Sa pupuntahan natin, ang Lord ang nangunguna sa atin. Siyempre, provided that we have to wait on God. Kailangan natin ng Diyos na siya yung muna yung maunang kumilos. Siya muna yung mag-provide ng direction, tapos tayo sumusunod sa Kanya. Hanggat sumusunod tayo sa Panginoon, meron tayong confidence, meron tayong tapang, at wala tayong kakatakutan because we know that God is ahead of us. Pangatlo po, a step of faith is necessary to see God's power. Gusto mong makita yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating mga buhay, kailangan natin ng pananampalataya. Step of faith. Naalala niyo si Peter, nakasakay siya later on, pag-aralan natin yan, no? Pero short lang. Si Peter nakasakay siya sa bangka. Tinawag siya ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, baba ka dyan, Peter. Tumungtong ka dyan sa dagat. Si Peter, tumungtong siya. Nakalakad siya sa dagat. Ang tawag doon, faith. Faith in God. We have to take a step of faith. Lahat po ng sumusunod sa Panginoon, you have to take a step of faith. Si Abraham, he took a step of faith. Si Noah, he took a step of faith. Lahat po ng tinawag ng Diyos, kailangan talagang, humakbang. Pag sinabing step of faith, kahit di mo alam mangyayari in the future, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas, but still you keep following God. That's a step of faith. Naalala ko sa seminary days namin, bina-blindfold kami sa mga activities namin. There was a time na meron kami activity naka-blindfold. Sasabihin lang ng tao sa'yo, okay, lakad, diretso, kaliwa, kanan. Hindi mo alam kung anong patutungan. Kung nasa bangin ka na ba o tatama ka sa pader, you don't know. Pero ang tawag doon ay step of faith. Nagtitiwala ka lang sa isang tao na nakakakita kung ano yung iyong hinaharap. Ganun po yung step of faith sa ating Panginoon. Now, yung mga Israelita po, they took a step of faith. Yung mga priest, pag tapak nila doon sa ilog, during that time, yung ilog po, basahin po natin dito sa verse 15. Now, the Jordan is at flood stage all during harvest. Yet, as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from the upstream stopped flowing. It piled up in a heap of great distance away.
at a town called Adam in the vicinity of Zaretan. Interesting po yung Adam, pwede nyo pag-aralan, no? Bakit Adam yan? Anong connection yan sa pag in-interpret mo siya Christologically? Yung mga Israelita po, no? Yung sumunod sila sa Panginoon, yung nag-uumapaw na ilog na yon ng Jordan during that time, yun po ay nahati. Huminto yung agos sa kabilang part ng ilog, no? Tapos kumbaga miracle yun Nag-pile up yung yung agos ng tubig at sila nakasaksi ng miracle ng ating Diyos. Paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Unang-una po mga kapatid, consecrate yourself to see God's wonders. Yung miracle ng Diyos, pagkilos ng Diyos, naka-reserve yan sa mga taong naglalakbay kasama ang Diyos na merong malinis na puso. Kaya pag meron tayong mga kasalanan, meron tayong iniisip, meron tayong ini-entertain sa ating mga puso't isipan na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, we cannot journey with God with our sins. Kaya laging winawaksi natin yung ating mga kasalanan. Lagi tayong nagpapabago sa Panginoon. As we journey with God, we are being changed day by day. Kaya po, kung ano man ang nagpapabigat sa atin, kailangan nating ilatag sa harapan ng Panginoon. Lord, forgive me. I don't want to journey with you with this sin. Gusto ko na talikuran na ito. Pakalinisin niyo po ako. And number 2 po, do not move without God's first move. Huwag kang kikilos hanggat hindi kumikilos ang Panginoon. Sabi ng istorya na pinag-aaralan natin, no? Hanggat di nyo nakikitang gumagalaw yung Ark of the Covenant, the presence of God, don't move. Huwag niyong pangunahan ng Diyos. Pero, pag nakita nyo na yung mga priest nagpre-prepare na, binibitbit na yung Ark of the Covenant, patungo na sa ilog ng Jordan, patawid na sila, then make a move. Don't move without God's first move. Kaya dapat nananalangin tayo palagi. Whenever we make decisions, pinagpapay natin ng husto, Lord, please give me peace. Ayokong gawin tong desisyon na to na hindi nyo ako binibigyan ng kapayapaan na ito talaga yung direction nyo para sa akin. Kapag ikaw nagugulumihanan ka, ang dami mong option sa buhay, hindi mo alam kung anong gagawin, you ask God's direction first. You ask God's peace. You ask God's path. Hanggat di binibigay sa'yo ni Lord yon, don't make a move. Otherwise, baka magkamali tayo at pagsisihan lang natin. Number 3 po, take a step of faith to honor and please God. Sabi po sa Biblia, sa Book of Hebrews, for without faith, it is impossible to please God. And the purpose of our lives is to please our God, to glorify God. Yan po ang layunin at purpose ng buhay natin. Now, paano daw napiplease si Lord according to the Book of Hebrews, chapter 11? Faith. Simple lang po yan sa Tagalog parang Taglish. Kung wala kang elibs sa Diyos, hindi matutuwa si Lord sa'yo. Kailangan elib ka, talagang bilib na bilib ka, naniniwala ka talaga sa Panginoon. At makikita niyo po yan throughout the scripture na kailangan talaga ng faith. Kailangan talaga ng step of faith. Hindi ibibigay sa iyo ng Lord lahat ng detalye ng plano niya para sa iyo, anong direction niya sa iyo. Hindi niya bibigay sa iyo yung detalye ng future. Kailangan mo manampalataya na, Lord, I don't understand. I don't know what will happen. I don't know the future. But I put my trust in you. Now, para naman po sa ating discussion, what is the importance of being consecrated before God? Ano yung importansya na lagi tayo nagpapalinis sa ating Diyos? At para naman po sa ating dive deeper, is it merely a coincidence that Joshua crossed the Jordan River at the very place where Jesus would later be baptized? Coincidence lang ba na yung ilog kung saan tumawid sila Joshua, doon din binaptize si Jesus? Or merong purpose yon? Or merong meaning doon sa ilog ng Jordan, no? Kung saan binaptize ang ating Panginoon Kristo. Pag-usapan po natin yan sa ating dive deeper video. Tayo po'y manalangin. Father God, when I read about the Jordan River, I think about the obstacles in my own life that feel too big for me. I know I cannot move them by myself. Thank you that you are powerful and faithful to keep your promises. But I also see that you care about my heart.
You want me to come to you clean, humble, and ready to obey. Forgive me when I want your help, but do not want to deal with my sin. Make my heart holy because you are holy. Teach me to step forward in faith, trusting that you go before me. I believe you are able to make a way where there seems to be none. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Maylen na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.